Hello mga kapatid, magandang araw po, pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at damdamin natin. Kumusta po kayo? At sana po binubuksan natin yung bago tayo sumalubong sa araw, sa haring araw ay nakabasa na tayo sa salita ng Diyos para makapigay sa atin ng inspirasyon despite sa mga challenges sa buhay na ating hinaharap mga kapatid. So ngayong araw na ito, meron tayong formation with the team, deliverance ministers and case officers sa araw na ito, and then yung mga classmate natin ay bibisita natin dito sa Bohol, si Father Conrad Ligardi at si Father Francis Manugas. No, magbanding kami ngayong gabi at bukas buong araw po magsasama kami dahil kami yung close na mga classmate sa Seminaryo Mayor de San Carlos. So sa Cebu tayo tapos ng ating teolohiya. So, Irene Abao, nanood sa atin. Si Zanti Marie Malunkot. Bakit malungkot ka, kapatid? Si Ramona Oro Sara, nanood sa atin ngayon. At sino pa yung nanood sa atin ngayon? Si Mariel Halasgo. So mga kapatid, meron tayong bibigyan ng komentaryo, isang SDA vlogger. Ano kayang nakapasok sa isip sa ating kapatid, sa isipan sa ating kapatid, na sinunog niya yung rosaryohan. No? So ipakita ko sa inyo, isang SDA po ito. Ano ba itong SDA? Seventh-day Adventist Church. So ipakita ko sa inyo at pinupost po ito ni Brother Ariel, isang CFD din. So ipakita ko sa inyo yung para mabigyan natin ng patas na komentaryo at sasagutin lang natin para malinawan naman, hindi lang yung mga Katoliko, kasali na yung mga kapatid nating hindi Katoliko din. Ito po. Pero hindi manginigugma ko na mga kaigsunan diha kang Kristo. Si Kristo wala mo gamit ngini, si Maria wala mo gamit ngini. Dili ni mabasa sa Biblia usa ni kasulpot nga pagtulunan niya sa yawa ni. Mato pa nila kuan ko daw kanila makagaba niya madlok ng demonyo ang yawa ni. But ako pa ni sunugon no. Sunugon may pag sunugon. Adlaw ko na itong tanang manginigugma ko na mga kaigsunan diha kang Kristo. Si Kristo wala mo gamit ngini, si Maria wala mo gamit ngini. Dili ni mabasa sa Biblia usa ni kasulpot nga pagtulunan niya sa yawa ni. Mato pa nila So, usa ka SDA vlogger. Sinunog ang rosaryohan sa simbahang Katoliko. So, nagbigay lang tayo ng komentaryo sa ating kapatid, mga kapatid. So, hindi totoo yan na wala sa Biblia yung rosaryo. Hindi totoo yun. No? So, dapat sagutin natin para mabigyan natin linaw. Ate Lorely Gonzales, kumusta na te? Salamat sa Diyos na numbalik yung lakas. No? At nakita ko yung mga post mo te. Thank you Lord. At yung rosaryo mga kapatid, it is the life of Jesus. It is a contemplation. Ito po sa mga hindi Katoliko. Ang rosaryo is Christ-centered. Hindi totoo yung sa demonyo, di ba? Yung first mystery ngayon is Monday ngayon. Yung araw na ito is Monday. So ang tanong, ano ba ang misteryo ngayon? Meron tayong joyful mystery. May apat tayo na mystery, di ba? Ang apat na misteryo ay una, joyful mystery. Joyful mysteries. It is all about the incarnation of Christ. Kita ninyo?
Sabi niya sa demonyo, dapat before tayo mangomentaryo mga kapatid, dapat let us discern more. Increasean natin yung pag-discern natin. Hindi yung biases natin. Kung sa demonyo yun, bakit we reflect? We contemplate the joyful mysteries. And the joyful mystery is the contemplation of the incarnation of Jesus. So, ito po ay ina-address ko sa kapatid natin na SDE vlogger po. And the hidden life of Jesus. Saan ba doon ang sa demonyo, kapatid? Hindi naman kami nag-contemplate sa incarnation ng demonyo. Hindi naman kami nag-contemplate sa incarnation ni Lucifer. Hindi naman nag-incarnate si Lucifer. No. So yan po sa mga kapatid natin na SDA, hindi lahat ng SDA katulad mag-isip ng kapatid natin na ating pinakita sa inyo. So, pangalawa na apat na mysteries, di ba? Pangalawa na misteryo is luminous mysteries. Ano po itong luminous mysteries? The light mystery, Christ's public ministry, the contemplation of the public ministry of Jesus. Ito po yung luminous mystery. Kung saan dyan ang sa demonyo? Bakit light? Kung sa demonyo yan is mystery of darkness. Meron bang nag-contemplate na Katoliko sa mystery of darkness? Wala. Luminous mystery ang kinocontemplate natin mga Katoliko. Bakit po nag-contemplate tayo? Because we are the light of the world. Yan po ang sinabi ni Kristo. Anong sabi niya? You are the light of the world. Babasahin natin. Yung mismo salita ni Kristo, you are the light of the world. A city set on the hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. And it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Malinaw na malinaw Bakit nag-contemplate tayo sa buhay ni Kristo bilang liwanag, bilang ilaw mga kapatid? Hindi po tayo nag-contemplate. Kung totoong sinabi niya sa demonyo, therefore yung Katoliko contemplating the darkness, the mystery of darkness. Wala po. So patuloy tayo. Pangalawang misteryo, dahil apat yung misteryo natin. Sorrowful mysteries. Ano ba yung focus ng pagmumuni natin sa sorrowful mysteries? Christ's passion and death. Death of Jesus Christ. Malinaw na malinaw yan. So it is a contemplation of Christ's passion and death of Jesus Christ. So yun po yung sorrowful mystery. Saan ba yung sa demonyo? Kailan ba may passion ng demonyo? Kailan ba nagpakamatay yung demonyo para sa'yo, kapatid? Kita niyo? At sabi niya wala ito sa Biblia. Lahat ng mga misteryo sa banal na rosaryo mga kapatid, nakasulat sa Biblia. Pang-apat, glorious mysteries. It is a contemplation of Christ's resurrection, ascension, and the gift of the Holy Spirit. So ano yung glorious mystery? It is all about the glory of Jesus. It is all about the resurrection, the ascension, and the gift of the Holy Spirit. Yung pagbaba ng banal na Espiritu Santo. Saan po ang sa demonyo dyan? Ito pong lahat ay kay Kristo po. So opposite nito, yun po ang sa demonyo. Ang mag-uusig nito na contemplating
nagmuni-muni tayo sa buhay ni Kristo. Kung hindi ka gusto na i-contemplate yung buhay ni Kristo, yung ginagawa mo ay hindi sa Diyos. Yung ginagawa mo ay hindi Kristiyano. Dahil yung rosaryo is a devotion in contemplating and meditating the very life of Jesus. Okay? Tingnan natin kung wala ba ito sa Biblia. Tingnan natin. Kung wala ba ito sa Biblia. Sabi niya wala sa Biblia, sa demonyo. Paano yan? Ano sa demonyo yan? Yeah? Bro, salamat sa pagliliwanag. Dito tayo sa Annunciation. Joyful mystery tayo, ha? The incarnation of the hidden life of Christ. Annunciation. Nandyan ba yan sa Biblia? Luke chapter 1 verses 26 to 38. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. Luke chapter 1 verse 31. Pangalawang mystery sa joyful mystery, the visitation. Luke chapter 1 verse 39 verse to 56. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Luke chapter 1 verse 42. Nasa Biblia. The nativity of Jesus, the third joyful mystery. Luke chapter 2 verse 22 to 38. My eyes have seen your salvation. For to you is born this day a Savior, who is the Lord, who is Christ the Lord. Luke chapter 2 verse 21. The presentation of Jesus in the temple, the fourth mystery of joyful. Luke chapter 2 verse 22 to 38. My eyes have seen your salvation. Luke chapter 2 verse 30. Panglima, the finding of in the temple. Luke chapter 2 verse 41 to 52. Did you not know that I must be in my Father's house? So, sabi niya, wala daw ito sa Biblia. Nandito mo. Binabasa ko na. No? Pangalawa, luminous mysteries, Christ's public ministry. The first luminous mystery, the baptism of Jesus in the Jordan. Matthew chapter 3, verse 13 to 17. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Matthew chapter 3, verse 17. The second luminous mystery, the wedding at Cana. John chapter 2, verses 1 to 11. Do whatever he tells you. John chapter 2, verse 5. The third is the proclamation of the kingdom. Mark chapter 1 verses 14 to 15. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Mark chapter 1 verse 15. The fourth luminous mystery is the transfiguration of Jesus. Matthew chapter 17 verses 1 to 8. This is my beloved Son, listen to him. The fifth one, the luminous mystery, the fifth luminous mystery is the institution of the Holy Eucharist. Luke chapter 22, 14-20. This is my body, which is given for you. Nandyan din sa Biblia. Dito naman tayo sa sorrowful mysteries, Christ's passion and death. The first sorrowful mystery, the agony in the garden. It is all about Jesus, mga kapatid, di ba? Sabi niya sa demonyo. Ayan ang mapala natin kapag hindi natin lawakan yung ating puso at isipan. Kung makitid yung isipan natin, no? Yan po ang mangyayari sa kapatid natin na vlogger. The first, the agony in the garden. Luke chapter 22, verses 39 to 48. Not my will, but yours be done. Luke chapter 22, verse 42. The second is the scourging at the pillar. John chapter 19, verse 1. Then Pilate took Jesus and had him scourged. And then the third sorrowful mystery, the crowning with thorns. Matthew chapter 27, verses 27 to 31. They twisted together a crown of thorns and put it on his head. The fourth one, the carrying of the cross. Luke chapter 23, 26 to 32. They see Simon of Cyrene
and laid the cross on him. The fifth one, the crucifixion, Luke chapter 23, verses 33 to 46. Father, into your hands I commend my spirit. So, yan po sa sorrowful mystery. Dito naman tayo sa glorious mystery. Christ's resurrection and glory. The first mystery, glorious mystery, is the resurrection. Matthew chapter 28, verse 1 to 10. Ascension. Acts of the Apostle, chapter 1, verses 6 to 11. The descent of the Holy Spirit. They were all filled with the Holy Spirit. Acts chapter 2, verse 4. The Assumption of Mary. Revelation chapter 12, verse 1. The coronation of Mary. Revelation chapter 12, verse 1. So the rosary is therefore deeply biblical. Hindi totoo yung sinabi niya. Nearly every mystery is taken directly from the Gospels, or the Acts of the Apostle, inviting believers to contemplate the saving work of Jesus Christ through the eyes of His mother. The final two glorious mysteries reflect truths received through the sacred tradition and defined by the Church, while drawing on the biblical imagery and typology. So malinaw na malinaw mga kapatid. So hindi totoo yung sinabi niya. At sabi niya sa demonyo, paano sa demonyo yun? During sa exorcism natin, kung bisita ka dito sa center, ipakita ko sa inyo yung grabe kung bibisita ka dito. No, yung actual exorcism. Magpakaawa yung kaaway natin. Not to pray the Holy Rosary po. Because it is a great torture to them. So, sa personal na karanasan ko, common denominators ng mga demonyo ay takot sila sa banal na rosaryo at wala silang respeto sa banal na rosaryo. So, sino ngayon ang walang respeto? Sino ngayon ang naka-inline sa kaaway natin? At sino ngayon ang nagtuturo na hindi naaayon sa banal na kasulatan? Sabi niya, wala ito sa Biblia. Pero nakita ninyo, biblically founded po yung banal na rosaryo. One time mga kapatid, when we sing the Salve Regina, Hail Holy Queen, sabi ng demonyo, ito yung sabi ng demonyo during the singing, Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dolce Tu, Espes Nostra Salve, Adiclamamus, Exules Filii Eve, Adi suspiramus, Gementes et flentes, in hac lacrimarum vale, ea ergo, et vocata nostra, ilus tuus, misericordes oculus, ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis fos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Alam nyo kahapon, nag-exercise tayo, kinakanta natin yon. Ang nangyari mga kapatid, tigilan nyo na yan. Huwag nyong tawagin si Mary. Takot na takot yung demonyo. Nanginginig yung buong katawan sa isang energomen po na ine-exercise natin. Napasukan siya ng demonyo dahil nakahawak siya ng amulet. Na-liberate na sana siya, pero nakahawak siya ng amulet. At dahil doon, nasapian siya ng mga demonyo muli. So, ang ganda mga kapatid. So, hindi totoo ha.
So sana po ay nakabigay tayo ng linaw at magsagawa tayo ng formation sa mga kasamahan natin ngayong araw na ito. Salamat ako sa mga kapatid nating nanood ngayon at sa Star Sender natin ngayon, si kapatid Juvelin Torion Barbante. Salamat sa 100 stars. At si Karen Magno Cleofe. So yun lang po muna ha, dahil meron tayong formation ngayon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come. There will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, none the hour for death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Fighting Maria, that accepts thee with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless.